morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang. Morning, Jesus. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko.
Napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Napako siya sa krus dahil sa tao. Namatay siya para sa'yo. Pag-ibig niya'y wagas, hindi kumukupas, kaya't purihin siya. Dahil kay Kristo, napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo, napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Nabago ang takbo ng isip ko. Nabago ang takbo ng isip ko. Good morning, Jesus! Okay. Para akong nanggaling sa malalim na balon. Ayan, magandang umaga mga kapatid. It's Throwback Thursday. Kaya welcome po sa ating Thursday edition ng ating Good Morning Jesus. Beng, bati ka muna. Wala siyang microphone. Ayan. Bati, Beng. Hello. Beng, sa loob. Sa loob. Nanibago. Magandang umaga. Good morning, Jesus, sa bawat isa po sa atin. Salamat at tayo ay malakas, malusog, at punong-puno ng kagalakan galing sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y mananalangin muna, mga kapatid. Ano po? Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po for this wonderful day again na binigay niyo na naman po sa amin. Salamat po sa malamig na panahon. Salamat po, Lord, at pinagbigyan niyo po kami, pinagpahinga sa init. Salamat, Lord. Thank you, Lord, at nagising po kami ng malalakas ang mga pangangatawan, masaya, masigla, and ready, Lord, to serve you again today. Sa mga kapatid po namin na kasalukuyan pong nagbabiyahe sa oras na ito, ingatan mo po sila, Lord, hanggang makarating po sila sa kanilang mga pupuntahan. At ang mga kapatiran po na nasa bahay, kayo rin po ang nag-iingat sa aming lahat, Lord. At salamat po sa pagpo-provide nyo ng lahat ng mga pangailangan ng Comfy Family at lahat po ng mga nakikinig ngayong araw na ito. Sa Good Morning Jesus po na ito, Lord, kayo po ang manguna sa aming lahat. Anointing po sa lahat ng mga gagamitin po ninyo, na iparating po ang mensahe ninyo, individual message nyo po para sa lahat ng mga nakikinig. Mangusap po kayo, Lord, kami pong lahat ay makikinig sa araw na ito. Again, Lord, we bring back all the glory and honor to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, Sister Beng, para sa ating VOTD. Amen. Basahin ko lang po yung ating VOTD. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. So, thank you, Lord, for this word. Kahapon pa ako nung malaman ko ako po ang mag-VOTD today, ay nagpe-pray na talaga ako kay Lord kung anong ibibigay, kung anong ipahahatid niya sa ating lahat. Kaya ito nga po ang word for today, at nagpapasalamat ako sa Panginoon bago ang lahat sa recovery namin, ang aking family. Medyo na-late ang labas namin ng konti dahil sa may naiwan pang sa amin. Pero ngayon, thank you Lord, magaling na po kami lahat. Amen. So, ito pong 1 Corinthians 15:58. Pagbasahin po natin ng 1 Corinthians 15, it talks about resurrection po, yung resurrection ni Jesus Christ. At dahil doon, lahat din ng mga na kay Kristo ay mare-resurrect din. May buhay na walang hanggan. Kaya ito po, yung 1 Corinthians 15:58 is a conclusion. Conclusion na po ito ni St. Paul na sinasabi niya, therefore, ibig sabihin ng therefore,
Dahil dyan, kaya nga, yun, ibig sabihin kasi, kung si Lord na-resurrect, dapat ito na yung ating pamumuhay dahil mare-resurrect din tayo isang araw. So, hindi pa man ngayon, pero sigurado ang kamatayan kasi. Kaya, ang bait-bait ni Lord, dahil dito sa kanyang word, pinapaalala sa atin na lahat ng ginagawa natin is not in vain, lalo na ang ginagawa natin sa Panginoon, hindi nasasayang. Alam niyo po, dito nga po, sa una, kailangan ang ating buhay ay steadfast. Be steadfast. Ibig sabihin, firm and settled. Alam, yung habang ako yung nag-aaral, nabasa ko nga po na itong bilang mga lingkod ng Panginoon, kailangan yung matatag tayo. Firm. So, naalala ko po sina Samson, lalo na si Samson, sa Judges 13-16, kung babasahin natin yung kwento ni Samson. Kasi siya ay naglaro-laro. Naglaro-laro siya sa kanyang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Hindi niya sineryoso. Tandaan po natin na ang Diyos, ang pagkatawag sa atin, talagang He is a serious God. He is not playing. We are not all playing church. Hindi pwedeng laro-laro talaga, seryoso si Lord sa pagkatawag sa atin. Kasi siya naglaro-laro siya, sobrang lakas niya kasi ng babae, ginawa niya yung gusto niya, pumatay siya ng mga Philistines, at yun din ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon, pero hindi niya sineryoso. Kaya naparusahan din siya, di ba? Pero thank you Lord, at in the end naman, ay siya ay nanumbalik sa Panginoon. Pangalawa, alam niyo na nasa Bible din, si John Mark, ang sabi ni Pablo sa Acts 15, 37 and 38, iniwan sila ni Barnabas, ni John Mark. So, bilang lingkod ng Panginoon, hindi rin nakakatuwa kapag nang iwan. At meron pa si Demas. Nang iwan din siya bilang lingkod ng Panginoon. Iniwan niya ang gawain ng Panginoon dahil na-in-love siya sa world. So, maraming mga bagay na pinanghihinaan tao o nawawala sa Panginoon, ang mga Kristiyano, umaayaw. Pero sa totoo, wala pong quitter because quitter does not win, hindi mananalo. Kaya bilang mga lingkod ng Panginoon, nagpapatuloy tayo. Naalala ko ngayon, sinabi lagi sa pagtuturo na calling natin is the happiest, totoo po, happiest, hardest, and the holiest. Totoo, kasama po talaga lahat yan. Kaya hindi madali ang maglingkod sa Panginoon. Nandyan talaga ang mga pagsubok, ang mga temptations, trials, pero masusubo ka talaga, pero yun nga, ang nais ng Panginoon, maging steadfast tayo, immovable. Ibig sabihin, cannot be shaken. Pero alam nyo, ang napatunayan ko na tayong mga tao talagang masishake tayo. Darating panahon, masishake ka, masusubok ang iyong pananampalataya. Pero pag pupunta ka sa ating Panginoong Jesus, sa kanyang mga salita, unshakable, unchangeable, sigurado hindi ka na rin masishake. Kaya napakasarap na doon tayo lagi sa Word of God, sa ating Panginoong Jesus, sa panahon ng mga pagsubok. And then, abounding, always abounding in the work of the Lord. Yun na, dapat lagi tayong magpakasipag. Yung word na lagi. Kasi minsan nga tayong mga Kristiyano, hindi consistent. May panahon na masipag tayo sa gawain. May panahon na nadadala tayo ng mga pagsubok na dumarating sa buhay. Pero sabi dito, bakit natin gagawin lahat ito? Be steadfast, immovable, abounding in God's work. Kasi hindi po ito masasayang dahil may buhay na walang hanggan. Pero natutuwa po ako sa Panginoon, ang reward po talaga ay hindi lamang matatanggap sa langit, kundi dito pa lamang sa lupa, ma-rip na natin yung harvest na talagang hindi po nasasayang ang paglilingkod sa Panginoon. Lalo na po kami nung nakaraang mga panahon na naka-lockdown kami, sobra-sobra pong pasasalamat namin sa Panginoon dahil yung reward na natanggap namin ay yung pagmamahal nyo sa amin, una sa Diyos at sa amin, sa mga natanggap namin mga biyaya, apaw-apaw, araw-araw meron, vegetables, itlog, napakarami po, 3 lanerang itlog, 2 linggo namin uubusin. Tapos yung gulay, grabe, sinishake ko na po.
At talagang sinasabi niyo sa amin na na-encourage po kami na parang sinasabi niyo sa amin, o tayo kayo, kaya niyo pa yan. Sige, ito papakainin ko kayo para lumusog kayo ulit makapaglingkod sa Panginoon. Kaya salamat, thank you Lord sa mga vitamins, vegetables, bread na araw-araw, halos araw-araw tinatanggap namin. Grabe, hindi po nauubos. At yung gulay, ginagawa na namin juice, halo-halo. Gumawa po ako ng ampalaya juice with apple. Then sunod naman, ampalaya juice, pipino, and apple. And then sunod naman, kasama rin po yung apple na binigay. So sobra pong bless po kami. Kahit na ganoon, nararamdaman namin ang encouragement ng mga kapatiran na magpatuloy, maglingkod sa Panginoon at talagang hindi nasasayang ang ating paglilingkod sa Kanya. Kaya sabi dito from our last verse, sa Revelations 14:13, then I heard a voice from heaven saying, write this, happy are those who from now on die in the service of the Lord. Yes, indeed, answers the Spirit. They will enjoy rest from their hard work because the results of their service go with them. Kaya lahat po ng ginagawa natin sa Panginoon, hindi po nasasayang. Kahit na yung encouragement natin sa bawat isa, yung kahit na call lang, chat lang, prayer, sobra-sobra po yun mga kapatid. At higit sa lahat, yung pinaaabot pa natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa ay hindi masasayang. Lahat po yan recorded ni Lord. At yan po ang sasalubong sa atin sa sunod na buhay. Thank you, Lord. Amen. Na-shake yung faith mo doon, Be? Medyo po. Oh. Share mo sa kanila kung bakit. Yung sabi mo sa akin nung isang araw na akala mo si Mr. Jerry. Oo, kasi si Brother Jerry, parang hindi niya kaya yung, glory to God, ako kasi ang unang tinamaan, pero lumalaban ako, nilalabanan ko yung sakit, kaya lahat na ginagawa ko para malabanan to. Kasi, syempre po may mga anak ako na nangangailangan, asawa, ganyan. Pero nung si Brother Jerry na po nahawa, ay medyo kinabahan na kami mag-iina. Lalo si Pia, yung panganay ko, tinanong na siya, ano pa, dadalhin na kita sa hospital. Tapos, syempre malakas ang loob ni ate kasi may card siya na binigay kay Brother Jerry. So, iniisip ko na rin kasi parang hindi na kaya ni Brother Jerry. Sinabi ko lang po kagaya ni Sister Venus, sinanong ko lang siya, walang mag-aalaga sa'yo, sila lang kasama mo doon, sila mag-aalaga sa'yo, hindi ako makakapasok, hindi kita maaalagaan, kaya mo ba? So, thank you Lord, kailangan lumaban ka ba sa faith, sa pagkain ko, anong mabuti gawin mo. Kaya thank you Lord, na siya ngayon, sinunod naman niya at hindi na siya na-hospital. Kaya glory to God po. Opo. Alam niyo po, kung napapansin po ninyo, nung lahat naka-lockdown, di ba kami lang po yung nandito? Yung pag-share ko po sa inyo, masaya. Pero, sa kabila po nung ganong sitwasyon, ibang klase po talaga yung naranasan ng mga lahat ng manggagawa na nakakatch ng virus. Iba-iba po. Sabi nga ni kaya nga nung nag-video kayo, sabi ko iba yung si Minister Jerry. Medyo nakakakaba rin yung itsura niya, pati yung boses niya that time, di ba? Pero kasi nakakatulong po yung kahit ganun ang nararamdaman mo, nakakapaglingkod ka kay Lord kasi nawawala yung focus mo dun sa nararamdaman mo. Pero sabi ni Sister Beng sa akin nung isang araw, Tari, akala ko talaga mamamatay na si Jerry, sabi niya. Ganun po kasi talaga yung inabot. Ganun po kalala. Kaya, pero napansin niyo po ba, sa lahat ng mga nagbahagi dito, lagi po nilang nababanggit na kung sakaling humantong man ito sa kamatayan, di ba? Amen. Ano pa rin, yun yung hope dito na sinasabi sa 1 Corinthians 15:58. Actually, yung sinasabi ritong your service is not in vain, ito po yung hope natin. Solid po yun, mga kapatid. Kaya kailangan, sabi niya, immovable. Yes, di ba? opo. Steadfast, firm, fixed, hindi siya nababago. Kaya kahit na may COVID na, parang nagpe-prepare ka rin di ba? Amen. Kahit na nagpe-pray ka, napagalingin ka ng Diyos, at the back of your mind, hindi maaalis yun na
baka ang plano sa'yo ng Diyos ay wala na dito. Kasi tinitignan mo din lahat ng mga possibilities na kung ano yung kalooban talaga ng Diyos ang masunod sa'yo. Hindi naman po porke kami ay mga manggagawa ay hindi po kami mamamatay. Hindi po yun ganon. Kaya nga, nagpe-pray kami, yung hope namin na pagalingin ni Lord, pero Amen. kung hindi man po yun ang plano ng Diyos, ito yung solid hope namin na merong resurrection day. Na kung sakali man pong ito ay kahantungan, ay kamatayan, sabi nga sa Psalm 139, when I wake up, I am still with you. So, yun ang dapat na huwag mawala sa atin, mga kapatid, na mamatay man tayo dito sa katawang lupa, pagdating ng resurrection day, tayo po ay bubuhayin muli ng Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na masway yun. Kasi yun na lang po yung hope natin, kaya tayo ay nakakapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi ang lahat po ng tao na hindi naniniwala dito sa hope na to, Sister Beng, ito yung nagiging justification nila kung bakit nabubuhay sila na parang walang Diyos. Kasi wala naman daw life after death. Yun yung mga taong walang hope. Kaya, recklessly, yung buhay nila rito, ini-spend nila recklessly, na akala mo wala nang katapusan. Pero tayong mga Kristiyano na binigyan ng ganitong hope, kaya sabi niya, let us hold on firmly. Mga kapatid, huwag niyo pong hahayaan na ang circumstances sa buhay niyo ay baguhin itong hope mo na to. Kasi pag ito ay nawala, sasabihin mo na lang, wala rin naman pala Di ba? Pero hindi po. Meron tayong mga Kristiyano, meron tayong hope na kung si Kristo ay namatay at nabuhay muli, ganun din po ang gagawin sa atin ng ating Panginoon. Amen. So, thank you Lord dito sa message na ito, mga kapatid. Ano po? Nabanggit ko rin nga kay Brother Jerry Stery na magpakabait na tayo. Bakunin na tayo ni Lord. Napapansin mo nung di ba? Pagka sa office natin, pag may namamatay, di ba? Sinasabi ko lagi sa'yo, Beng, kailangan pala magpakabait tayo. Kasi hindi mo talaga alam po kung kailan yung time mo. Kaya nga, we are always reminded to be ready. Para po pagka, yun na yung time mo, di ba? Sigurado heaven. Di ba? Tingnan mo si Minister Dodi. Sa hirap din ng dinanas niya na akala niya katapusan, di ba nagbibili na rin naman siya kay Sister Venus? Pwede palang mag-asawa ulit Sister Venus. Pag nawala si Minister Dodi. Yan din ang lagi kong sinasabi kay Pastor. Kasi ayaw niyang pinagdadaanan. Sabi ko, kasi sabi niya, wag natin pag-usapan. Hindi, kailangan natin pag-usapan ng kamatayan. Dati, nung wala tayo kay Lord, nakakatakot pag-usapan yan Sabi ko, pero ngayon na kay Lord tayo, kailangan natin pag-usapan kasi sa ayaw at sa gusto natin, kahit harapin natin. Yes, kahit sino ka pa, hindi mo po pwedeng sabihin, manggagawa yan bakit namatay? Di, lahat na lang maging manggagawa para magmamatay, di ba? So sabi ko kay Pastor, pag nauna ako sa'yo, sabi ko, mag-asawa ka. Kasi hindi ka pwedeng mag-isa, sabi ko sa kanya. Pero sa isang kondisyon, sabi niya, ano yon? Kailangan mas maganda siya sa akin. Alam mo ba, nung nagkasakit ako isang beses po, nagpapalpitate ako, mga ilang naman nakaraan pa to. By the way, nung nag-lockdown, nag-normal ang BP ko. Praise God. Sa hirap ba naman ninyo sa amin, Tari? Papagod. Nawala yung Thank you Lord po kay Pastor tsaka Steria. Sobra pong sila lang po ang nakatulong sa amin. Nagtsatsaga. Alam mo, may purpose yun kung bakit kami hindi na Amen. Oo, kasi nakakaikot di ba? Pag hindi, wala na tayong lahat tayo meron na. So may lahat si Lord. Tapos isang beses, gabi na yung sabi ko, Lord, ito na ba yung panahon ko? Kasi pagka may mga hindi ka nararamdamang maganda, di ba? Parang, nagpe-pray ka na pagalingin ka, pero nagre-ready ka rin. Just in case na ito na talaga yun, di ba? So sabi ko, Lord, ito na po talaga yun. Di sabi ko, kailangan si Pastor mayroong maging asawa. Sabi ko, isip ako ng isip sa comfy. Sabi ko kasi dapat taga-comfy. Tapos isip ako ng isip, worker, wala nang worker na Tapos sabi ko, yung mga senior, mas matanda pa sa kanya. Tapos, isip ako ng isip, hanggang nakatulog ako, kakaisip kung sino yung magiging asawa niya. Tapos nagising ako, buhay pa ako. Praise God, thank you Lord. Oo, alam mo. Si Brother Jerry po, ang bilin lang niya sa akin, nung minsan nagkasakit siya, wag na daw po ako mag-asawa. Ayaw niya po ako mag-asawa. Talaga? Opo.
Sabi ko, bahala na si Lord. May pagkaselo. Parang si Sister Sally, no? Oo, hindi na. Pero kapag binigyan ni Lord. Thank you, Lord. Alam niyo po, nakakatuwa kasi napag-uusapan natin ang kamatayan ng casually. At natatawa lang po na tayo. ganito, oo. Hindi tayo naapektuhan na dahil alam natin ang kasi, salita ng eh. Diyos. Thank Pag you, time's Lord. time's up. Opo. Whether you like it or not. Oo. Thank you, Lord po. At napunta sa ganito yung usapan natin. Sister Beng, ayan. Salamat po kay Sister Beng para po sa ating VOTD sa araw na ito. Ngayon naman po, unahin na natin ang memory verse. Baka mawala na naman tayo sa memory natin. Ang atin pong memory verse for this week ay makikita po natin sa Romans 10:17. So then, faith comes by hearing, and hearing the word of God. Hearing by the word of God. Ayan, Beng, meron ka bang natatandaan? O kinabahan ka rin dun sa mga nakaraang BOTD? Yung Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Yon. Oo, Tama. sakto. Matthew 4:4. Kasi yung kasi version GND Okay lang, sige. Man shall not live on bread alone, but on every word that God speaks. JKV pa rin yata yun. Okay lang. Thank you, Lord. Yun po. Tama yan. Okay. John 14:6. Jesus is the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by Him. Puro mga yun sa'yo, no? Yung, ang tawag, yung... JKV? Hindi. Shortcut. Shortcut, Opo. Isaiah 26:3. You will keep. You will give perfect peace to those who keep their purpose firm. Ibang Sa version ka nga, GNB. no? Opo. Oo. You will keep him in perfect. You will keep him in perfect peace, whose mind stayed on you because he trusts you. Psalm 119:11. Kanta yan. Thy word, kantahin ko na lang. Thy word have I hidden in my heart that I may not sin against thee. Oh, yan. Tapos, Ephesians 6:10. Finally, my brethren. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Mark 5:34. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Na-quarantine na yata ako niyan, Tari. Oo nga. 1 Peter 5:7. He cares for you. Cast all your cares on Him, for He cares for you. Aba, kung kilala niyo si Sister Beng, napakalaking improvement na yan. Ang dami niyang di ba? Si Beng kasi laging loading pero ang dami niya nang na-memorize. Amen. Thank you, Lord. O yan. Maraming salamat po, mga kapatid again. At syempre, hindi mawawala ang batian natin. Kasi, alam nyo, nakakatuwa po ang mga... Natutuwa kaya ang mga member kapag nababati po yung birthday nila. Sino ba naman ang ayaw batiin pag birthday, di ba? Masaya kasi to celebration. Okay. Today is your birthday, Sister Sally Flores. Yan, Sister Sally, ang ating kamanggagawa sa Mendez. Amen. Tapos, birthday din ni Brother Angel Salgado Jr., anak ni Sister Ami, sa ating mahogany prayer group. At si Brother Marty Rosario, si Bunso. Oo. Happy birthday, Marty! Happy birthday. Okay. Si Brother Gary? Ay, yung bataan yung share po. Okay. Sige. Bigyan natin ng ngayon, ta? Birthday pala ni Brother Gary ngayon. Yes, taga-Bataan. Paano naman natin yung kanyang sharing dahil marami pa tayong time. Oo. Yung kay Brother Gary, happy birthday! Happy birthday, Brother Gary! Oo, gawa na daw yung Gawa na daw yung... Kwarto ng workers.
quarters. Opo. Kwarto, oo. Kung kailan lockdown tsaka hindi tayo nakakapunta sa kanya. Okay? Tapos, ano pa ba? O yun, mga may birthday po, mga kapatid. Kantahan muna natin sila, Nold, ng Happy, Happy Birthday! Happy, happy birthday! Happy, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy, happy birthday! Happy birthday! Happy, happy birthday! Happy birthday, Happy happy birthday! Happy birthday to you! May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday Happy sa inyong birthday. lahat. Enjoy niyo po ang inyong birthday at hindi na naman quarantine. Kaya thank you Lord. Okay. Ready na ba mga kapatid? Ha? Ready na ba? Okay. Panoorin naman po natin ngayon ang Thanksgiving ng ating kapatid na si Brother Gary. Dahil po birthday niya ngayon, siya po ay magpapasalamat sa Panginoon. Amen. Morning, Jesus. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa dumaan na pandemya. Kami po ay nakakaraos, kumakain kami ng 3 beses sa maghapon. Nakakapaghanap buhay po ako. Kahit na binabawalan po ako ng mga barangay dito, ay hiningi ko po sa Panginoon na makapaghanap buhay ako, makapagtinda ako. Tinulungan naman po ako ng mahal na Panginoon. Nakakapagtinda po ako mula po nung lockdown. Nakakapaghanap buhay po ako. Kumikita nga po ako kahit na kaunti. Tapos po ito pong project ko na tutulugan ng manggagawa ay naunti-unti ko na po mula po ng pandemya. Napapagawa ko po ng unti-unti. Ngayon po ay mayari-yari na po ang ito pong tutulugan ng manggagawa. Kung sakali po kung may event dito sa Bataan, ay hindi na po kami maghanap kung saan kami hahanap pa ng tutulugan. Ito po ay propose ni Pastor Romy sa akin nung pong nandito sila. Sabi niya sa akin, Brother Gary, maggawa ka ng isang kwarto dyan para kapag kami event sa Bataan, hindi na tayo uupa ng tutulugan ng workers. Opo, yan niyo po, kahit po unti-unti, papagawa po tayo. Ito na po, nandito na po, gawa na po. Ito po ang kwartong ito ito po ang tutulugan ng worker. Meron po itong sariling CR, paliguan. Kung kailangan po nung pandemya, doon ko po pa ito napagawa. Samantalang pong hindi nung pandemya, ay hindi ko po na gagalaw ito. Kaya po napakabuti po ng mahal na Panginoon sa akin. Kung kailan po mahirap ang kaya napagawa ko itong tutulugan po ng worker. Kasi po pagka may event po, hindi po namin kung saan pa matutulog. Uupa pa kami ng tutulugan. Sinuggest po ni Pastor Romy, gumawa ako dito sa may harap ng bahay namin. Ito po, gawa na po sa tulong po ng ating mahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng 58 years. Birthday ko po sana sa Huwebes. Kung may prayer meeting po dito ay tama-tama po sana sa Huwebes. Sana nga po ay yung mga Quezon City, nami-miss na po namin ang Quezon City, nag-outreach dito na pumupunta po dito sa Bataan. Sila Sister Linda, Sister Net, nami-miss na po namin sila. Pinagluluto ko po sila ng sinigang na bangos, yung po paborito nila, sa bayabas,
Si Brother Ota naman po, tsaka si Sister Ann, gusto po ang palaya. Natin. Kaya pwede na rin po kayo ngayon na maglagay ng mga questions, pipick upin na lang po natin or mag-PM po kayo sa mga manggagawa para po dito sa ating naririnig ko kayo. Ano ba yung sinasabi ko? Yung sa kanta. Ayun, okay. Mag-send po kayo ng mga questions ninyo para po pick upin na po. Tapos i-PM na lang po mga kapatid. Okay. Thank you, Lord. Ngayon naman po dako na tayo sa ating Throwback Thursday at ibibigay ko po sa inyo si Pastor Alex. Good morning, Jesus. It's Throwback. Ayan. Ano kanyo, Nold? Sister Tata, ano yung sabi nila? Meron ba kayo sinasabi? Ayan. Asan na tayo? Ano ba yan, Beb? It's Throwback Thursday, mga kapatid. Ha? Ang ating paksa ay pinamagatan nating Chronicles of Mara, Meriba, and Masa. Pag sinabi nating Chronicles, ang ibig sabihin niyan ay Hallelujah. Ibig sabihin niyan ay a record or description of the past events. Ayan. So, kung meron tayong napanood noon sa cartoons, ano 'yon? Chronicles of Narnia. Ba 'yon, Beb? So, today, ang Throwback Thursday natin ay Chronicles of Masa, Meriba, and Mara. Ayan, So, ano ba yung ating matutuklasan? Ano ba yung ating matututuhan? Katulad dun sa unang Korinto, Kabanata 10, talata 11. So, 1 Corinthians 10:11. Ganito ang nasasaad. Now, all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition. Sa iba, warning. Sa iba, instruction, upon whom the end of the ages have come. Ayan. So, Chronicles of Masa, Mara, and Meriba. Siya nga pala, mga kapatid, halos lahat ng tao, itong Chronicles na to ay part and parcels of our life. Maaaring ikaw ay nasuong dito, maaaring ikaw ay masusuong dito sa ganitong kalagayan. Kung ikaw man ay nandito sa ganitong kalagayan, ano ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano? Kaya, Chronicles of Mara, Chronicles of Meriba, Chronicles of Masa. Siya nga pala, ito ang habilin
ng ating Panginoon Diyos. Love life, speak life, have a holy life serving the Lord. Tingnan na natin ang pangyayari sa Chronicles of Massa, Mara, and Meriba. Tunghayan natin ang pangyayari. Sige po. Sige, amen. Walang sound. Walang sound. Hello, hello. Good morning, Jesus. Brother Good Boy. morning, Throwback Thursday. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid na nakikinig. At nagulat kayo, nandito ako sa inyong harapan. Hindi po ako nakatulog, magdamag, naisip ko ano sasabihin ko. Pero thank you Lord, si Lord naman ang nagpapaalala ko ano yung dapat natin gawin. Salamat sa Panginoon at binigyan ako ng pagkakataon na makaupo rito sa inyong harapan, Panginoon. At sa aking mga anak, kumusta kayo na lahat dyan? Sa mga aking mga sabyanan, kumusta na po kayo? Thank you Lord. Throwback yung dating natin. Parang natatandaan ko, ito yata yung suot ko nung sa tanghalang Pasigenya na nung ako'y gumanap bilang Jacob. Kung alam nyo lang kung gaano kami ka-nervyos nun. Pero ganun pa man, hindi si Jacob at si Jose ang ating pag-uusapan, kundi yung kanyang mga kababayan na naiwan sa Egypt. At hindi ko gaanong kabisado pero maraming taon na nagpapalit-palit ang mga hari sa Egypt. So dahil maraming palit-palit ng hari, nalimutan na yung kabayanihan ni Jose. Kaya ang mga Hudyo, ang mga Israelita, ay mahabang panahon na naalipin sa Ehipto. O yun ngayon ang ating pag-aaralan. Kung papaano na makapangyarihang kumilos ang Diyos para ang kanyang bayan na atiring mga kababayan. Sabi ng Galatians 3:29, kapag ka ikaw ay na kay Kristo, tayong lahat ay hari ng lahi ng mga Hudyo. Hindi na tayo mga dayuhan, kundi mga kababayan ng mga hinirang. Tayo ay kabilang sa kanyang sambahayan. Kaya napakahalaga na pag-aralan natin ang mga bagay na ito. So, maraming hibala ang ginawa ng Diyos sa Egypt para makumbinsi ang parao, makumbinsi na ang mga Hudyo ay palayain. At hanggang sa nga umabot na pumayag yung parao na pahintulutan ng lumaya ang mga Hudyo mula sa pagkaalipin sa Egypt. At yun nga yung ating Kristok yata nung nakaraan na nahati yung dagat, yung hinati ng Diyos yung Red Sea para ang mga Hudyo ay makaraan. Pero bago yon, basahin nga po muna natin yung mensahe ng Panginoon sa atin. Yung binabanggit ni Pastor Alex. Sa Exodus 17, 1 hanggang 7. Mula sa disyerto ng Sin, nagpatuloy ang mga Israelita at yugto-yugto silang naglakbay ayon sa utos ni Yahweh. At sila ay nagkampo sa Refidim. Walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo magagalit? Bakit hindi kayo magtiwala kay Yahweh? Sagot ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya't sinumbatan sila nila si Moises, inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati ang mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nananalangin si Moises kay Yahweh.
ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Verse 7, ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba, dahil sa doon ay nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ni Yahweh o hindi. Mga kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon. So, muli salamat at nandito kami. Marapating kami ng ating Panginoon sa gawaing ito na napakabanal, na kung ano man ang ibig niya iparating sa ating lahat ay maliwanag at maging kapaki-pakinabang sa ating lahat. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, tuloy ko yung istorya. So, bago pinatawid ng Diyos ang mga Israelita sa dagat na pula, sa Red Sea, ang sabi ng mga Israelita, kasi ang harap nila dagat na, wala nang tatakbuhan. Yung likod naman nila, nandun yung Egyptian army, para silang lahat ay lipulin at patayin. Kaya sa kanilang takot, ang sabi nila kay Moises, bakit? Wala na bang mapaglilibingan sa Ehipto at dito mo kami dinala upang dito sa ilang mamatay? Sinabi na namin sa iyo na ganito ang mangyayari at ganyan nga. Mamamatay na kami rito. Mabuti pa, sabi namin sa iyo, mabuti pang maging alipin kami sa Ehipto kaysa naman mamatay kami dito sa ilang. Puro reklamo yon. Kasi takot sila. Ang mga himala ng Diyos sa Egypt, pwede pang maging excuse kasi hindi naman direktang ginawa ng Diyos sa mga Hudyo. Ang mga himala ng Diyos sa Ehipto ay para sa mga Egyptian. Para sila ay takutin, kumbinsihin na palayain ng mga Hudyo. Pero dito, ang mga Hudyo na muna ang pinararanas ng himala ni Lord. Saan ka nakakita na paglabas mo ng Egypt, inaantabayanan ka ng ulap para ikaw ay hindi mainitan? Sa gabi naman, meron kayong haliging apoy para kayo'y liwanagan, pag-ingatan sa mababangis na hayop, mabawasan yung sobrang lamig, lahat ng provision andon. Kaya imposible sa dami ng pagmamahal at pag-ibig, malasakit ni Lord, para bang hindi marapat na ang ating mga labi ay labasan ng mga reklamo o anumang pagmumormor. Amen? At ganun pa man, kahit na mareklamo at mapaghimagsik ang mga tao, katulad nga ng sabi ng Daniel 9:9, ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad kahit na ang mga tao ay patuloy sa kanilang pagsalansang at mga pagsuway. Ganun talaga ang tao. Pero ang mabuting balita, ang Diyos hindi nagbabago. Mahabagin pa rin. Kaya pinabukas niya yung dagat na pula. Biro mo ang dagat, kayo ba'y nakapunta na sa Ocean Park? Kami pinagpala ni Lord na nakarating kami sa Ocean Park sa Hong Kong. Doon makikita mo maliit, malaking mga isda. Makikita mo, nasa gilid mo lang. Parang siguro na-imagine ko, parang ganun yun. Lahat, mga pugitang malalaki, mga kung ano-ano pang mga nilikhang tubig, kita mo lahat doon habang naglalakad sila. Kaya salamat sa Diyos. Siguro akalain mo na after nang makatawid sila ng dagat, tapos na kasi ang reklamo naman nila, yung gipit na sila, wala na silang tatakbuhan eh. Pero after ng 3 days na sila ay naglalakbay, after ng 3 araw na sila ay naglalakbay at wala silang makitang tubig,
hanggang sa sila'y makarating doon sa lugar na binabanggit ni Pastor Alex kanina, yung tinatawag na Mara. Yun ay isang batis. Kaya lamang, nung sila'y sumubok ng uminom, yung tubig sa Mara, sobrang pait, hindi nila mainom. Paano namin maiinom to? Paano? Nako, bumalik na naman sa pagrereklamo. Pero napakasimple ng ginawa ng Diyos. Itinuro kay Moises yung isang pirasong kahoy, inihagis doon sa batis, yung tubig tumamis. Kasi kay Lord, walang imposible. Lahat ng bagay na ikabubuti ng kanyang bayan, gagawin at gagawin niya. Hinati nga ang dagat, tubig pa hindi niya maibigay sa iyo. Kaya napakaganda. Kaya lang, yung mga Israelita, yung ating mga ninuno, parang hindi natuto nung mga aral tungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Parang hindi nila alam yung ating memory verse na 1 John 5:7 na ang lahat ng iyong kabalisahan, ipagkatiwala mo sa Diyos sapagkat siya yung patuloy na kumukup sa atin. Hindi nila natutunan ang aral tungkol sa pananalig. Kaya diyan sa lugar ng Mara, diyan sinubok ng Diyos ang mga tao. Na ang sabi ng Diyos, binigyan sila ng tuntunin. Kung ako ay buong puso ninyong susundin, buong puso ninyo akong susundin, at kayo'y lalakad sa matuwid, at patuloy na susunod sa aking mga tuntunin at kautusan, anumang sakit na pinaranas ko sa Ehipto, hindi ko ipadadala sa inyo. Hindi ko kayo padadala ng anumang sakit na ipinaranas ko sa Ehipto. Tapos idiniklara ng Diyos na ako ang inyong manggagamot. Diyan sa Exodus 15, idiniklara ng Diyos na siya yung ating Jehovah Rapha. Kaya salamat sa Diyos na merong ganyang mga deklarasyon. Ngayon, saan ka asa? Katulad natin, nagkaroon tayong lahat ng mga karamdaman dito. Ngayon, kung hindi ka babad sa aral, puro takot talaga iiral sa'yo kahit na ngayon. Hindi pa naman tayo makalabas gaano pa eh. Pero salamat sa Diyos, yung tuntunin. Pagsunod lamang mga kapatid. Ngayon, parang ikaw ba, Sister Linda, nakaranas ng tawag dyan? Yung pagrereklamo. Pagrereklamo. Share ka nga konti. Thank you, Lord. Sige. Hindi daw 1 John 5:7, kundi 1 Peter 5:7. Thank you, Lord. Ayun nga, kasi sharing na nga lang ako kasi Brother Boy na lahat ang nung wala pa tayo kay Lord, kasi kahit na marami tayong reklamo sa buhay eh. Hindi tayo kontento kung ano yung tinatanggap natin kasi wala tayong alam sa salita ng ating Panginoon. Pero katulad nga yung share ko na lang din yung sa aking anak na babae. Yun nangyari sa kanya, yung naghiwalay sila mag-asawa. Tapos si Brother Boy nagkasakit. Sabi niya, worker na rin siya noon. Nakapagreklamo siya kay Lord. Ang sabi niya, sana namatay na lang ako, hindi ko na nakita yung nangyari sa anak kong babae. Kahit na worker, nakakapagreklamo pa rin. Hindi pa naman tayo perfecto eh. Kaya, thank you Lord, yun nga, naayos ang buhay niya. Tapos, itong nangyari naman kay Mon, na talagang naglilingkod ka na kay Lord, bakit binigyan kami ng gano'n na yung pagsubok? Pero, yung sakit ni Mon na yon na talagang iniyak ko rin kay Lord yun. Sabi ko, Lord, bakit ganon? Nagtanong ako sa kanya, bakit yung anak ko pa? Mahal na mahal namin yun, siyempre bunso. Lahat naman ng anak ko, mahal ko. Siyempre, bunso nga yun. Bakit si Mon pa ang binigyan ng ganong sakit? Pero si Lord, hindi niya hayaan ang mga anak niya na malugmok talaga. Kita mo yung blessing na binigay niya kay Mon?
sinong doktor ang magbibigay ng pituwort sa aking anak? Ang sabi kasi ng doktor niya, hindi ako mag-aano sa mga pasyente ko na malugmok sila sa yung kanilang sakit na parati nilang iniintindi. Hindi naman, si Lord talaga, ibang klase, di ba? Tapos, company na nabinigyan ng company si Mon na maganda, na sinong kumpanya magbibigay sa may sakit na tao, di ba? Pero binigyan pa rin siya eh. Ano ni Lord? Na hindi ka kailangan magreklamo eh. Kaya tayo, talagang puro reklamong inaabot natin eh. Yung meron ka na nga, reklamo ka pa na reklamo. Pero thank you Lord, ayun nga, hanggang sa ngayon, nakakapagtrabaho si Mon. At thank you Lord, at unti-unti, pinagagaling niya na si Mon. At itong yung nangyari sa atin, yung nagkasakit, grabe ang nangyari. Ako nagkakatarangkaso ako, 2 days, 3 weeks lang akong nilalagnat. Kasi, ayoko kasi nung may sakit ako, yung may nararamdaman ako, inom agad ako ng gamot, ayoko na nahiga. Pero itong nangyari sa atin, ibang klase. Ako, nangyari sa akin, halos sabay kami ni Sister Linda, nagluto pa nga kami nung Martes na yun eh. Kinabukasan, ayun na, nag-umpisa na yung sakit. Sabi nga ni Brother Boy sa akin, nakapagreklamo ka ba kay Lord? Hindi naman ako nagreklamo eh. Talagang si Lord may purpose na ginagawa sa buhay natin, di ba? Sa bawat isa. Kaya nga sabi ko, ang ginagawa ko na lang, Lord, pagalingin mo na kami. Tanggalin mo na yung mga, kung ano man yung nangyayari sa amin, yung virus. Tanggalin mo na, alam ko, ikaw ang dakilang manggagamot. Itatanggalin mo na lahat yan. Tapos, di ba nga, naka-quarantine tayo. Minsan, niisip mo, sana tayo kukuha ng pagkain, sana tayo pero si Lord, hindi tayo pinabayaan. Sa loob ng halos 3 linggo, buhos ang biyayang pinagkakaloob niya. Yung itlog nga eh, hindi na natin magkanda ubos-ubos, kung anong gagawin natin eh. Kaya thank you Lord, yung konting reklamo ba, hindi hayaan ni Lord na tayo'y malugmok talaga eh. Bibigyan tayo ng buhay na kasiyasiya ng ating Panginoon. Tapos nga, nung kasalukuyan may nilalagnat ako, bigla ako napatayo. Bigla akong napakanta. Sabi ko, hindi ako titigil na magpasalamat sa iyo, Panginoon. Yun yung kinakanta ko pa ulit-ulit. Kaya, thank you, Lord. Sabi ko, magaling na ako. Sabi ko pa nga kay Sister Sally, Sister Sally, napakanta ako. Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang tibig pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Nga, nasabi ko nga kay Sister Sally, di ba Sister Sally, napakanta ako, kailangan pala kumanta ka lang. Kay Lord, na para yung kagalingan, ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. Kaya salamat sa ating Panginoon at yung aking anak, ang aking mga anak ang nangangamba. Pero ako, hindi ako nangamba. Tawag sila ng tawag, Nay, ano na, kumusta na kayo? Ano ba nangyayari? Ganito ba? Ganyan? Meron ba kayong ganyan? Sila ang nangangamba, hindi ako. Kasi alam ko may Diyos na nandiyan, na nagpapagaling ng ating mga karamdaman, na hindi nga niya tayo iiwan sa anumang nangyayari sa atin, nagisang nandiyan sa ating tabi. At sabi pa nga nila, Nay, magpaano ka na, magpatingin ka na, pumunta ka na sa ospital. Sabi sa akin, pupunta ako sa ospital hindi nga ako tatanggapin doon. Anong gagawin ko doon? Siyempre, mas tatanggapin yung mga malala na. Kaya thank you Lord, yung inalis na tayo ng ating Panginoon sa mga pagrireklamo, yung ganito, ganyan. Kaya, thank you Lord, at nakapakinig na tayo ng salita ng ating Panginoon. Hindi na katulad nung araw na puro reklamo. Pero ngayon, thank you Lord, at pagpapala ang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Yun talaga ang tamik natin tungkol sa murmuring at complaining. At sunod-sunod yan, mula sa Exodus chapter 14, Exodus chapter 15, pagdating sa verse 16, ganun pa din. Nagutom ang mga Israelita, saan kami kukuha ng pagkain? Mabuti pa sa Egypt. Pagkaibig mong kumain, may karne, may tinapay, eat all you can.
Pero dito sa ilang, mamamatay kami rito sa gutom. Para buti na lamang sa ating panahon, madiin ang Matthew 6 na huwag tayong mag-alala sa ating kakanin, iinumin, daramitin. Ang lahat ng yan ay alam ng ating Ama na ating kailangan. Ang mahalaga lang, uunahin natin lagi ang pagsusumakit ay kay Lord. Amen? At lahat ng mga kailangan, idaragdag lamang ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. At pagdating nga dyan sa binasa natin kaninang teksto, sa Exodus 17, diyan tinawag yung lugar na pinuntahan nila ng Masa at Meriba. Kasi isang lugar lang yan, ang pangalan ay Masa at Meriba. Merong ganyang sa parehong pangyayari sa Numbers 20 na yung bukal ng tubig ay Meriba rin ang pangalan, pero magkaibang pangyayari yan. Malayo na ang agwat ng panahon. Mga mga bagong mga anak-anak na nila, mga apo na. Pero itong dito sa Masa at Meriba, dito muling nagreklamo ang mga Israelita. Hindi lamang sila basta nagtalo-talo, kundi sinubok pa nila si Yahweh. Pagka ikay nagkasala sa kapwa mo, pwedeng mamagitan sa iyo ang Diyos. Pero kapag sa Diyos ka nagkasala, sino mamamagitan sa inyo? Pero itong mga Israelita, ang Diyos mismo sinubok. Si Moises mismo ay nagpahayag sa Exodus 16, verse 8, na kapag kayo nagreklamo, indirectly sa Diyos ka nagrereklamo. Kaya salamat sa Diyos. Dito sa Exodus 17, ang ibig sabihin ng Masa ay testing, sinubok nila si Lord. At yung Meriba ay quarreling. Sila mismo, yung mga Israelita ay nagtalo-talo, nag-away-away. At alam nyo kung anong pinag-aawayan nila? Kung sila ba ay pinapatnubayan ni Yahweh o hindi. Kayo ba na itatanong nyo yun? Pinapatnubayan ba tayo ni Yahweh? Narinig na natin ang aral tungkol doon sa nung linggo, yung Jehovah Shammah. God is there. Ano man ang pangyayari sa buhay mo, kailanman, saan man, God is there. Pinakamasayang sandali ng buhay mo, God is there. Pinakamalungkot, still andun pa rin siya. Alam nyo ba na sa New Testament, mas pinalapit ng Diyos ang kanyang ugnayan sa tao. Ipanganganak ng isang dalaga ang isang lalaki, ang isang sanggol na lalaki. At siya ay tatawagin ninyong Emmanuel, na ang ibig sabihin, sumasa atin ang Diyos. God with us. Kaya ang lapit-lapit na nun. Parang kasi yung God is there, parang malayo pa eh. Kaya hindi na question sa atin kung tayo pinapatnubayan ni Yahweh o hindi. Ano man ang ating nararanasan, kahit na magkamatayan na sa paligid mo, still, ang Diyos nandiyan pa rin. Kaya salamat sa Diyos na meron tayong mga aral tungkol sa ganito. At sabi ng Isaiah 40:27, bakit ka magrereklamo na para bang hindi alam ng Diyos ang kalagayan mo? Para bang hindi niya alintana yung kaapihan mo? Alam niyo ba na ang pagrereklamo ay kasalanan? Hanggang hindi mo tinatanggap yan, na yan ay masama at kinamumuhian ni Lord, hindi ka makakalis dyan. Ang pagrereklamo ay sakit ng ating inner being. Hindi yan sakit ng ating internal parts. Pagka nagkasakit ang ating internal na bahagi, high-tech na ang mga medicines, ang mga medical equipment ngayon. Dati, pagka nagkasakit ka sa bato, biyakan tiyan mo. Ngayon, binubutas na lang eh. Tinutunaw yung bato sa loob. Ano, high-tech na. Pero kapag ang sakit ng tao, yung sakit niya ay inner being. Walang paraan ng kahit na gaano ka high-tech pa ang mga equipment mo. Walang magagawa dyan. Ang tanging paraan dyan, the penetrating word of God. The double-edged sword. Yung salita lamang ni Lord, ang nakakaabot doon sa pinaghihiwalayan ng iyong carnality and spirituality. Yun mga kapatid. Kaya tamang-tamang mga pag-aaral natin sa awit,
119. Kaya kailangan maintindihan mo. Tatandaan mo na mga murmuring and complaining, yan ay bunga ng unbelief. Hindi kailanman magrereklamo ang isang tao na puno ng pananalig at pagtitiwala ay sa Diyos. Ang mga pagko-complain ay bunga ng hindi pagtitiwala sa Diyos. Ako'y mag-share lang ako ng konti. Wag niyo akong hatulan. Nung una mag-good morning Jesus, hindi ko gusto itong ganitong gawain. Kasi parang sa akin, dating talk show lang eh. Madiin ang ating mga aral nung buhay pa si Mami na tayo ay hindi mga entertainer. Tayo ay mga ministers of the gospel. Hindi tayo mga performer. Tayo ay mga workers of the vineyard ni Lord. At hindi tayo mga celebrity. Iba ang celebrity sa mga manggagawa ni Lord. Para sa akin, para lamang ito yung magandang buhay sa Channel 2. Kaya parang kahit na nakaupo ako dyan, aligaga ako pag lumabas ako at may nakausap, dakko, naghahanap ng kakampi yung mga pagrereklamo. At kayang-kaya mong pangatwiranan yan. Tama naman eh. Di ba? Totoo naman eh. Pero salamat sa Diyos, kaya ko dinidiin na kailangan ikaw mismo ang makaunawa. Kasi walang ibang makagagamot niya kundi ikaw lang. Kaya, nagamot ko naman. At kaya, pinipigilan ko na yung laging binabanggit ni Pastor na may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock, my Savior. Kasi, in the abundance of the heart, the mouth speaks. Lahat ng binibitiwan mong salita galing sa puso mo. Kaya, kailangan magamot. Sino makakagamot nun? Hindi ang mga doktor, ikaw lang. Kailangan magpasya ka. At nagamot ko naman. Nung nakaraan na ma-lockdown tayo rito, hindi na tayo nagpupunta rito. Kung ilan na lang ang tao rito sa harap. Tayo nasa mga kwarto lang. Wala tayo ibang kaharap kundi yung ating tablet, yung ating mga cellphone. Napanood ko yung ating Good Morning Jesus sa tablet. Naku, tuwan-tuwa ako. Ang dami palang natutuwa sa programa natin rito. Kaisa na ako, tuwan-tuwa ako. Ang dami palang nakikinabang sa programa. Minsan kasi, meron kang mga sariling isipan, meron tayong mga leader. Ang liwanag ng Biblia na, touch not my anointed one. Yun lamang malaking kasalanan na. Kaya salamat sa Diyos na nililiwanagan tayo. Tandaan natin, yung complaint, pinatutubo niya yung ating kawalan ng tiwala sa Diyos. Habang ikay nagko-complain, pinalalala mo lang ang sitwasyon mo. Tatandaan mo, pag binasa niyo yung Numbers 11 verse 1, sa sobrang hirap, yung mga Israelita nagreklamo. At narinig ng Diyos yung kanilang reklamo. Alam niyo ginawa ng Diyos sa galit ng Diyos sa kanilang reklamo? Pinaulanan sila ng apoy. Pero ito, kaya lang nagreklamo, hirap na hirap. Ibig sabihin, hindi excuse ang iyong nararanasan para ikay magreklamo. Ang mahalaga rito kung paano ka nagre-respond sa sitwasyon mo. Dito sa mga binasa natin, yung mga Israelita, 3 araw hindi umiinom. Uhaw na uhaw. Siguro sasabihin mo, tama lang naman magreklamo. Still, wala kang option para magreklamo. Isa lang ang hinahanap sa atin ni Lord, faith. Faith lang. Kailangan maniwala ka. Alam nyo, pagka binasa nyo yung 1 Corinthians 10, lahat nalilima ng ulap, dumaan sa dagat na pula, nabautismuhan sila sa pamumuno ni Moises. Lahat sila kumain ng mana, ng spiritual food. Uminom sa isang bato, yung spiritual rock, na walang iba kundi si Jesus, na sumusubaybay sa kanilang lahat. Lahat. Pero ang maharami sa kanila, hindi kinalugdan ng Diyos.
Kaya yung kanilang mga bangkay nagkalat sa ilang. Alam niyo kung bakit? Sobrang hindi magandang gamit ng dila. Sobra talaga. Sisirain tayo. Paapuyin ang lahat ng bagay sa ating buhay. Ng sobrang mga, sabi nga ng, pinabasa ko nga kay Linda, yan ay share mo. Na yung 1 Peter 3:10. Kung sino ang nagnanais ng payapa at masaganang buhay, yung dila niya ay pigilin. Dila niya ay pigilin. Ngayon, pag-aralan natin mga kapatid, ang sitwasyon. Kayo ba'y nakapagreklamo na? Wala naman yatang tao na hindi dumaan dito. Pero ang mahalaga, nakokontrol mo ba? Normal lang sa atin lahat, pero nakokontrol mo ba? O ikaw ay hinahayaan mo lamang na yung sarili mo ay ipaubaya mo sa sinasabi ng dila mo na alam mo namang mali na. Kailangan kontrolin natin lahat yan, mga kapatid. Bakit ka magrereklamo? Nagpabaya ba si Lord sa'yo noon pa mang una? Paano bang ine-express ng tao ang kanyang pagrereklamo? Pagka ang tao tingin sa sarili niya, kawawa, hindi mo mariringgan niya ng mabuting bagay. Parang tingin niya sa sarili niya, biktima. Parang pinagkakaisahan. Kawawa, talunan, yung self-pity. Tapos maghahanap na yan ng simpatya ng kapwa niya. Mako-comfort ka na kapag ka may kumakampi sa'yo, tatapik-tapik sa balikat mo. Nakuha niyo po ba? Yan kasi naranasan ko, pero salamat na lamang. At nandito, masarap pala yung makiayon ka lang sa lahat ng mga nangyayari. Nakuha niyo po ba? Sabi, lahat ay nasulat upang maging babala. Hindi lamang maging babala, kundi para tayo na mga inabot ng huling panahon ay matuto. Hindi tayo matulad sa ating mga ninuno na napasumpa, na nadiskarilang buhay, nangamatay dahil sa mga kasamaang siguro hindi nila alam na masama. Pero salamat na lamang, dito sa panahon natin, panahon ng pananampalataya, kumpleto ang Biblia natin. Kaya dito sa panahon natin, wala tayong excuse. Tatandaan niyo yun, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos na lahat ng bagay sa ating buhay ay ikinokorek, itinatama. Kaya salamat sa Diyos. Hindi ko na nabigyan ng pagkakataon niya, aking misis. Dami sasabihin ka pa. Mabait si Lord na kinuha ko na yung aking note. Sa Hebrews 3:15, ang sabi ron, pagka narinig nyo ngayon ang salita ng Diyos, huwag niyong patigasin ang inyong puso. Katulad ng ginawa ninyo nung kayo ay maghimagsik sa Diyos. Ang binibilinan ay yung mga Hudyo. Huwag niyong patigasin ang inyong puso katulad ng inyong ginawang paghihimagsik sa Diyos. Tapos idinugtong niya, sino ba ang naghimagsik sa Diyos kahit narinig na nila ang tinig ng Diyos? Hindi ba yung mga inilabas ni Moises sa Ehipto? Sabi, hindi ba yung mga inilabas ni Moises sa Ehipto? At sino? Sino ang kinagalitan ng Diyos sa loob ng 40 taon? Sino ang kinagalitan ng Diyos? Hindi ba yung mga masuwayin na yung kanilang buto at bangkay ay nagkalat sa ilang? Sino ang isinumpa ng Diyos na hindi makapagpapahinga at hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan? Hindi ba yung mga Swail? Kaya maliwanag, mga kapatid, na hindi sila nakapasok sa kapahingahan dahil sa kawalan ng pananalig. Diyan tayo pinipino ni Lord na maging strong yung ating faith. Kanina nabanggit yung 1 Corinthians 15:58 na maging kayong matatag, huwag paghihinaan ng loob, at maging kayong masipag. Imbis na magreklamo, maging tayong masipag sa mga gawain. Kaya lamang naman mapagreklamo ang tao. Alam niyo kung sino yung mapagreklamo? Yung kulang sa gawa. Yung mga observer. Kasi kita mo lahat.
ang mata natin, negatibo. Para tayong mga, hindi lamang tayo mapaghimagsik, mapanisi, ano pa ba, mapagbintang. Para tayong lahat mga fault finder. Pero purihin ng Diyos at inayos ni Lord lahat ng buhay natin. Kaya makapagpatuloy tayo. Move on. Si San Pablo, sa kabila ng marami niyang naranasan, mas pinili niya ang laging maglingkod at magpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hindi ako sa ganap na. Bagkos ang aking ginagawa, sinisikap na limutin ang nakaraan. Bagkos, patuloy ni sikaping makamtan ang inaharap. Kailangan nandun tayo. Pagka nakapokus ka sa promised land, hindi ka magrireklamo sa wilderness. Si San Pablo, nakapokus doon sa sabi niya, ako'y nagpapatuloy sa lakbayin upang makamtan ko ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos, ang isang buhay na hahantong sa langit. Ako mga kapatid, hindi rin ako takot sa mga sakit-sakit. Sabi ko noong nung ako'y tawagin dito, hindi rin ako takot na mawala ng pera kasi dati naman akong wala. Pinayaman lang tayo ni Lord At hindi rin ako takot mamatay. Kasi wala naman sino mang tao na may hawak ng sarili niyang buhay. Hindi natin, isang oras mula ngayon, hindi natin alam ang mga pangyayari. Wala kang gagawin kundi umasa sa Diyos. Ang mahalaga yung buhay sa kabila, hindi ito. Mahalaga ang buhay ngayon kasi ito ang magiging batayan kung saan natin gugugulin ng kabila. Alam nyo ba na sa kabaitan ni Lord, ultimong yung mga masuwayin na yan sa panahon ng mga Israelita, inaaralan pa rin ni Lord kasi ayaw ni Lord na may mapahamak talaga kahit na isa. Ngayon, tayo na mga nandito, hindi ka lamang mag-i-enjoy sa pag-asa mo sa langit, kundi dito pa lamang sa lupa, paliligayahin ka na ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Pray tayo. Few words, Sister Linda daw, closing prayer. Kayo na po, daw. Thank you, Lord. Yun nga, yung pagkakasakit natin, si Brother Boy nag-alala din sa akin. Siya masyadong, pag ako may sakit. Pero pag siya may sakit, parang baliwala lang. Ganon ako. Pero siya... Umamin din. pero siya, kasi noong unang nagkasakit nga na nilagnat ako, ayoko ng hangin. Pero hindi ako gininaw. Hindi sumakit ang ulo ko. Wala akong naramdaman kundi yung lagnat na yung parang sinat lang, hanggang 38 lang kasi nagte-thermometer ako Tapos siya, ginagano niya yung kamay ko. Sabi ko, wag mo akong gagalawin, masakit. Sabi ko sa kanya, wag mo akong mamasahin kasi inaalala niya nga ako, siya maalala sa akin pag ako may sakit. Tapos, umiiyak ako sa gabi. Iyak ako na iyak. Sabi ko, gusto ko makasama yung mga anak ko. Ano na kaya, minsan nagtanong din ako kay Lord Sabi ko, ano na kaya mangyayari sa akin? Na ngayon may sakit ako. Siyempre, gusto mo yung mga anak mo, kapiling mo na gusto mo sila makasama. Pero wala tayong magagawa Kasi bawal nga Pero thank you Lord, andyan naman si Brother Boy na kumali nga sa akin. Kasi ako mahina ang ko sa sakit. Pero siya, kahit na sakit niya, dugo-dugo na ngayon, wala siyang pakialam Kaya salamat sa Panginoon at sabi ko nga, pagka siya nagkakasakit, naku Lord, huwag mo man kukunin si Brother Boy, sayang din niya. Sabi niya sa akin, pag ako namatay, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Di palilibing na kita. Sabi ko sa kanya gano'n. Tapos sabi niya, saan ka titira? Ang dami kong anak. Sabi ko, di palipat-lipat. Nakakatawa, minsan ka na lang, nagjo-joke ka na lang pagka gano'n sa sitwasyon. Kaya salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng bagong buhay ng ating Panginoon. Na-i-enjoy natin lahat. Hindi katulad nung araw, puro reklamo talaga. Ngayon, sobra-sobra ang pinagkakaloob ng ating Panginoon sa ating buhay. Thank you, Lord. Kami kasi nagkasakit din. Hindi niya ako iniintindi kasi hindi ako pala daing. Pero pagka madaling araw, nagpunta ka ron sa likod, makikita mo ko ron na sinusuob ko yung sarili ko. Kasi nagsusuob siya sabi ko, mag-isa. ito siguro kinamatay ni Sister Linda. Kinakapos ako ng hininga para napuputol yung hininga ko. Pero, kaya tuwing madaling araw, nagsusuob ako ron sa likod.
nung pinakulo ang tubig na may maraming asin. Ayun. Hindi ko alam kung basta ang mahalaga ang pag-asa ko. Gumagawa ako ng paraan, pero ang pag-asa ko sa Diyos na aking manggagamot. Amen. Kaya hindi ako nalabas, hindi dahil sa... Kaya hindi ako nag-aalala sa sarili ko. Ang nag-aalala ko, baka ako maging dahilan ng pagkahawa ng ibang tao. Ayoko noon. Kaya salamat sa Diyos na nagkaroon tayo ng ganyang kaisipan. Amen. Amen. So, pray tayo. Aming Ama, kaibuti mo po sa amin. Wala naman po kaming alam sa ganitong gawain, pero ikaw po ang nagbigay liwanag sa amin. Nabuksan ang aming pananaw sa katotohanan. At salamat po sa mainam, napakaganda mong pagsasalansan sa istorya ng aming mga ninuno na hanggang ngayon napapakinabangan namin. Lord, purihin ka po. Iayos mo po ang aming labi, tainga, mata, na lahat po ay maging pagpapala sa iba at maging pong kaluguran mo. Purihin ka at dakilain sa bawat gawain. Ikaw lamang po ang naitaas, O Lord. Thank you po, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. 2 Timothy 2:2.